Alam nyo, may isang malaking krisis na tahimik na nangyayari sa bansa natin. At ito'y direktang tumatama sa kinabukasan ng ating mga kabataan, ang krisis sa edukasyon. Ngayon, susubukan nating himayin kung gaano na ba ito kalala at ano ba yung mga sinasabing solusyon. Para sa milyong-milyong batang Pilipino, yung kinabukasan na yan, medyo alanganin ngayon kasi isang napakahalagang ulat ang lumabas at isiniwalat nito ang isang malalim at sistematikong krisis sa pagkatuto na kailangan na nating harapin. Okay, simulan natin sa isang medyo mabigat na katotohanan. Ready? Pagdating ng 10 taong gulang, siyam sa bawat 10 batang Pilipino hindi marunong magbasa at umintindi ng isang simpleng kwento. Uulitin ko, siyam sa 10. At hindi pa dyan nagsisimula yung problema. Bago pa man sila pumasok sa eskwelahan, may issue na. Halos 1 sa bawat 4 na bata ay stunted o bansot. At hindi lang yan tungkol sa height direktang apektado niyan ang pagdevelop ng utak nila, yung kakayahan nilang matuto. Tapos, pagdating nila ng 15 years old, mahigit 70% sa kanila hindi pa rin abot yung pinaka-minimum na kaalaman sa math. Dahil dito, nasa kulet tayo sa buong mundo. So, itong mga numerong to, hindi lang sila basta statistics. Sila yung mga sintomas ng isang pambansang krisis. At buti na lang, may isang bagong ulat na hindi lang naglatag ng problema, kundi nagbigay din ng direksyon para makaahon tayo. At hindi ito basta-bastang report lang Ito ay isang pambansang diagnosis mula sa isang komisyon na binuong mismo ng batas. Ang misyon, alamin kung saan tayo nagkamali at paano natin ito itatama. Kasi sa likod ng bawat numerong yan, may totoong estudyante na araw-araw na nahihirapan. So ang pinaka-importante dito ay maintindihan natin kung paano nila nararanasan itong krisis na to sa loob mismo ng classroom. Sige, himayan natin. Paano ba tayo napunta sa ganitong sitwasyon? Ayon sa ulat, napakaaga nitong nagsisimula at lalo lang lumalala habang tumatagal. Isipin nyo, para siyang building na mahina ang pundasyon. Yung mga problema sa early childhood, dala-dala hanggang grade school. Tapos, yung hindi nila pagkatuto ng mga basic skills, natatabunan lang ng tinatawag na mass promotion, kung saan ipinapasa na lang sila kahit hindi pa talaga sila handa. At napakalinaw ng sinasabi ng ulat tungkol dito. Ang panawagan, itigil na at itigil na agad yung practice ng pagpapasa sa mga estudyante sa next grade level kahit hindi pa talaga nila gamay yung mga aralin. Siyempre, nasa sentro ng lahat ng ito ang ating mga guro. Pero alam nyo ba, sila mismo may sariling krisis na hinaharap. Sobrang daming trabaho at madalas hindi pa tugma sa kanilang kaalaman. Dito makikita yung malaking conflict. Sa kaliwa yung bigat ng admin work, isipin mo 174 school forms. Sa kanan yung dapat na ginagawa nila ang magturo. Dahil nalulunod sila sa paperwork, nababawasan yung oras at energy para sa mga estudyante. At ito pa ang isang malaking butas sa sistema, yung teacher-subject mismatch. Grabe to, 62% ng mga high school teacher natin ay nagtuturo ng subject na hindi nila specialization. So paano nga namang talaga magiging super effective ang pagtuturo kung ganyan, di ba? Okay, so hindi lang puro problema yung tinukoy ng ulat. Ang maganda, nagbigay din ito ng isang kumpletong reseta, isang 10 taong plano para sa pagbangon ng edukasyon. So itong malawak na plano, pwede nating i-summarize sa 3 pangunahing misyon. Una, ayusin ang pundasyon. Pangalawa, palakasin ang ating mga guro. At pangatlo, bimuo ng isang sistema na mas matalino at mas matatag. At pag sinabi nating mas matalinong sistema, kasama dyan yung mismong lugar kung saan nag-aaral ang mga bata, ang mga classroom. Tingnan niyo tong numero. Kasama sa plano ang pagtugon sa isang nakakalulang backlog. Mahigit 165,000 na classroom ang kailangang kumpunin, palitan o itayo mula sa simula. Ganyan kalaki ang problema sa infrastructure pa lang. So ang tanong, bakit ba ganito kahalaga ang lahat ng to? Well, ang sagot ay direktang nakakabit sa kinabukasan at pag-unlad ng buong bansa natin. Ipinapakita ng datos na may malakas na koneksyon ang edukasyon at ekonomiya. Yung tunay na natututunan ng mga mamamayan, hindi lang yung bilang ng taon nila sa eskwela, yun ang direktang nakakaapekto sa pag-angat ng ekonomiya ng isang bansa. So nandito na tayo. For the first time in decades, may malinaw tayong plano at may political will para isulong to. Kaya ang pinakamalaking tanong na iniiwan sa atin ay ito. Ang henerasyon ba na ito?
Ito na nga ba ang magiging turning point para sa edukasyon sa Pilipinas?